Kanina pa tumatawag si Jeremy kay Anika, pero hindi nito sinasagot ang tawag. Sinabi ng guard na alas 5:30 ito lumabas ng building, na sumabay sa kotse ni Andrew na staff sa marketing department. Alam niyang galit ito sa kanya kanina, dahil sa pagsita niya sa hindi pa naipasang sales report, na nalaman niyang hapon na dumating ang gumagawa noon. Hindi lang niya inaasahan na kausap na naman nito, ang Benedict na yun kanina pagbalik niya sa opisina. Ngayon lang yata kita nakitang umuwi ng ganitong oras. Pansin ni Andrew sa kanya, habang nagda-drive ito na isinabay siya kasama ang isa pa nilang kasamahan na si Sandra. Sa marketing department ang mga ito, na halos nasa harap lang ng opisina ni Jeremy. Nakasabay niya ang mga ito sa elevator, at nakakwentuhan na pareho din palang sa Pasay umuwi, kaya isinabay na lang siya. Nagyaya pa ang mga itong kumain sa isang fast food chain, kaya pinaunlakan niya na. Sa sandaling oras ay nakalimutan niya ang inis kay Jeremy, at nalibang sa kwentuhan nila. Lalo niyang na-realize kung gaano kasaya ang simple lang ang buhay. Nag-amayan ko na ang trabaho, nakangiti niyang wika. Kailangang magpakitang gilas baka masisante ako agad. Nako, sinabi mo pa. Sulsol ni Sandra. Walang nagtatagal na secretary yang si Sir Jeremy. Minsan nga isang araw lang kinabukasan din na pinapasok. Mukha namang okay si Ma'am Anika, hindi ko na nakikitang nagagalit si Sir Jeremy, wika naman ni Andrew. Huwag mo akong tawaging ma'am, pareho lang tayong empleyado. Lagi ka na ba naming isasabay? Tanong nito, nagkibit balikat siya. Depende sa dami ng trabaho. Pwede ka din ba naming makasabay ng lunch bukas? Oo naman. Hinatid siya ni Andrew hanggang sa gate ng apartment niya. Dahil maaga siyang nakauwi, ay pumunta siya ng grocery at namili ng niluluto sa hapunan. Mahirap din ang mag-isa sa bahay, pero hindi niya gustong makipagsapalaran na pati si Nanay Lucila niya, ay madamay pa sa gulo kapag nahanap siya ni Octavio. Pinilit niyang iwaglit sa isip si Jeremy, kahit nang makitang naka-6 na missed calls ito, mula kaninang alas 6. Gusto niya na ring umatras sa usapan nila ni Zane Villarreal, at magpakalayo-layo na lang. Hanggat wala siyang interes sa kayamanan niya hindi naman siguro siya gagalawin ni Octavio. Kapag bumabalik sa isip niya ang pagkilatis ng ama ni Jeremy kanina sa opisina nito, at makita ang bakas ng pag-aano nila kagabi ng anak, ay gusto niyang lumubog sa kahihiyan. Kung bakit siya nagpatangay kagabi ay hindi niya alam. Kinabukasan ay pilit niyang iniwasan si Jeremy, na nagkataong maraming appointment ng araw na iyon. Kapag tinatawag siya nito sa opisina nito, ay mabilis siyang umaalis. Sa tanghalian ay sumabay siya kina Andrew sa cafeteria. Nakita niyang dumating muli si Scarlett, na bisita nito kahapon, at alam niyang sa labas nag-lunch ang dalawa. I'll see you at the club tonight Jeremy, malambing pa nitong wika, nang magpaalam kay Jeremy. Alas 2 na bumalik ang mga ito, at mamaya ay magkikita ulit. Ilang beses man siyang kainin ng panibugho, ay wala siyang magagawa. Malinaw na sinabi ni Jeremy na wala silang commitment, matapos ang nangyari noong isang gabi. Alas 4 ng hapon nang tumawag si Benedict, na nasa isang hotel na ito malapit sa bus station, na may biyaheng Pasay Quezon Province. Isang malalim na banteng hininga ang pinakawalan niya, bago sinabing pupuntahan niya ito mamaya. Wala man siya sa mood makipagkita dito, marami naman itong pabor na naibigay sa kanya. Pero hindi talaga niya kayang ibigay ang hinihingi nitong higit pa sa magkaibigan ang turingan nila. Naibigay niya na ang lahat ng report sa table ni Jeremy, at naghihintay na lang ng alas 5:30 para makalabas na sa opisina. Tumunog ang intercom, at nakitang galing ang tawag sa opisina ni Jeremy. Wala siyang nagawa kundi pumasok ulit sa silid nito. Bakit basta mo nalang iniwan ang report sa mesa ko? Busy ka maghapon, hindi ko gustong makusahan na hindi ko na naman ginagawa ng maayos ang trabaho ko, mabilis niyang sagot. Matiim siyang tinitigan ni Jeremy, habang nakasandal sa swivel chair nito. Nandyan na lahat ng report na kailangan mo, pati mga appointments mo bukas. I'm sorry for what I did yesterday. It's okay, mali naman talaga ako. Nalaman kong alas 2 na nakapasok ang nagpapasa ng report sa'yo. It's okay Jeremy. Part yun ng trabaho ko. May kailangan ka pa. Sabay tayong uuwi mamaya. May lakad kayo ni Scarlett, hindi ba? Sandali siyang nag-isip bago tumango. Pupunta na lang ako sa club pagkatapos kitang ihatid.
Hindi mo ako kailangang ihatid. At mamaya dadating si Benedict, pupuntahan ko siya sa hotel. Sandaling katahimikan ang namayani, bago ito marahang tumango. What happened the other night? Malinaw na sinabi mong walang commitment. I didn't expect anything, Jeremy. Kalimutan mo na yun. Kung napaniwala niya ito sa sinabi niya'y hindi niya tiyak. Hindi sana makaapekto sa trabaho natin yun, dugtong niya. Sure, sagot nito. May kailangan ka pa. Sandali nitong pinasigla ang tinig, saka matamis na ngumiti. Wala na. Lihim na napamura si Jeremy, nang makaalis si Anika sa opisina niya. Kung paanong naging estranghero silang dalawa ngayong araw, ay hindi niya alam. Kung may kinalaman ito sa galit na ipinakita niya kahapon dito, o sa presensya ni Scarlett ay wala rin siyang ideya. Gusto niya itong makausap kanina, at tanungin ito ng maayos, pero formal pa rin itong nakipag-usap sa kanya, na nawala lahat ng gusto niyang sabihin. Kailan pa siya napipilan sa isang babae? Just one night. Pero kagabi ay hindi siya makatulog sa kaiisip dito. Kung bakit hindi siya nakatanggi kay Scarlett kanina, nang magyaya itong pumunta sa Zen Club ay hindi niya tiyak. Siguro ay gusto niyang ibaling sa iba ang atensyon, dahil hindi mawala sa isip niya si Anika. Pero ngayon ay nagsisisi siya, dahil gusto niyang makasama itong muli. At dahil alam nitong may lakad sila ni Scarlett, ay wala rin siyang magagawa kung puntahan nito ang Benedict na iyon sa hotel. The thought of her seeing another man scares out of him. 5:30 ay tinawag pa niya ito, para bigyan ng panibagong trabaho, para hindi ito kaagad makaalis sa opisina. Pero ang inaasahan niyang gagawin nito ng kalahating oras, ay nagawa nito ng mahigit 10 minuto lang. Nag-iisip pa siya ng ibang ipapagawa pero tumanggi na ito. Kung ginagawa mo lang yan para pigilan akong makipagkita kay Benedict, nagsasayang ka lang ng oras, prangka nitong wika na nabasa ang nasa isip niya. Sa halip na makauwi ako ng maaga, gagabihin pa akong makipagkita sa kanya. Why do you have to see him? May importante kaming pag-uusapan. I'll go with you. Hindi na kailangan, kaya ko ang sarili ko. I am your pretend boyfriend, right? Kaya huwag ka nang tumanggi. Hindi ko kailangan ng pretend boyfriend, para makipagkita sa isang kaibigan. At isa pa, may sarili ka ding lakad. Baka mainip si Scarlett. She's just a friend, hindi ko lang matanggihan. Okay lang yun, ano ka ba? Ngumiti ito na tila baliwala lahat ng sinasabi niya. Uuwi na ako. Bukas na kung anuman yang ipapagawa mo. Nang tumayo ito ay wala na siyang nagawa. Gusto niyang habulin ito, at ikulong na lang sa silid niya ngayon, at dito na lang sila magdamag. Kung tutuusin ay pabor sa kanya na ito mismo ang umiiwas, at nang babaliwala sa nangyari sa kanila, wala siyang dapat panagutan. Pero tila mas naliligalig siya ngayon. 8:00 ay nasa club na siya. At naroon na rin si Scarlett. Umupo sila sa pandalawahang mesa at nagkwentuhan. Hindi niya ito dinala sa opisina niya roon, si Anika lang ang kauna-unahang babaeng tumapak doon. Kalimitan ay sa VIP room niya dinadala ang babae, o sa bar counter lang. Habang nag-uusap, ay panay pa rin ang tingin niya sa telepono, baka sakaling may mensahe si Anika, pero lumipas na ang 1 oras mahigit ay wala pa rin. Kanina ay sinubukan niya ring tawagan ito, pero hindi ito sumasagot. Kung bakit kasi hindi niya itinanong kung saang hotel niya ito kikitain ang lalaking iyon. Kapag doon ito natulog kasama ng lalaking iyon, ay magwawala siyang talaga. 10:00 ay patulog na si Anika. 6:30 at nagkita na sila ni Benedict, sa isang fast food chain na malapit sa hotel na tinuluyan nito. Muli niyang binalikan ang naging pag-uusap nila. You look great. Halata sa ore mo na masaya ka na ngayon, wika nito. Masaya ako, Benedict. Wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko na umalis ng rancho. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? I'm sorry, pero bukod sa kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Hindi ko rin gustong saktan si Arlene. Tulad ng sinabi ko'y hindi kita susukwan, Anika. Linggo-linggo na akong luluwas para makita ka. Wala siyang nagawa sa pagpipilit nito. Matapos ang mahabang kwentuhan dito, ay nagpaalam na rin siyang uuwi. Ito naman ay babalik din daw sa Camarines, pagkatapos nitong mamili ng ilang gamit para sa klinik nito. Kapag kinukumusta niya ang kapatid na si Arlene, ay umiiwas itong sumagot. Gusto niyang isiping may namamagitan na sa dalawa, na hindi nito maamin sa kanya.
Iniladlad niya na ang kumot, at inon ang aircon nang sunod-sunod na mensahe ang dumating sa telepono niya. Sumilip siya sa bintana, para kumpirmahin ang nasa mensahe ni Jeremy at nandoon nga ito, nakasandal sa kotse nitong nakaparada sa harap ng gate ng apartment niya. Agad umahan ang kaba at pananabik dito, pero pilit na kinalma ang sarili. Kailangan niya ng matinong kaisipan sa mga ganitong pagkakataon. Idinayal niya ang numero nito, at agad naman itong sumagot. Anong ginagawa mo dyan? Umuwi ka na dahil matutulog na ako. Please let me in, Anika. Kung ayaw mong mabulabog pati mga kapitbahay mo, madiingwi ka nito ng may pagbabanta.